Hello everyone. Tingnan nyo may epekto yung mga sinasabi niyong alam ingay-ingay lang si Congressman Kiko Barzaga. May epekto guys, tingnan niyo. Oh, ngayon tinanong na si Vince Dizon, totoo bang loyal siya kay Romualdez? O magiging tuloy meron parang magiging accountability na mangyayari kasi sasagutin niya dito guys eh. So, in the near future, pag hindi talaga niya napasagot si Romualdez, totoo talagang loyal siya. Eto guys, panoorin natin. Sek, kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 namin na mamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said. But I think ito na lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Tingnan natin. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And bibilib talaga ako sa kanya pag napanagot niya si Romualdez. Eh may ano na nga eh, may tuta na nga sa Senate eh. Ikaw pa kaya? Our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Pero parang may konting pananalig ako dito kay Dizon. Kumpara naman kay, ewan ko lang, parang wala talaga akong dun sa Senate President eh. Nako, ewan ko na lang. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? Are you You should ask him, not me. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Si House Barsaga? Speaker po. No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yon. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yon, baliwala yon, ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions. Hi, Sec. I'm Jay Salcedo po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa... So, yun na nga guys, malalaman talaga natin yung totoo. Next week, sabi niya eh, we will judge him by his actions eh. Sige, sige. Pagbigyan natin hanggang next, maybe 2 weeks kung may mangyayari ba talaga. Pero guys, alam nyo, yung sinabi ni BBM na walang sasantuin kahit kamag-anak, kahit gano'n. Ako, ba't niya pinalitan yung Senate President? Ba't niya pinalitan? 'Di ba? Kasi guys, kung hindi mapapalitan yung Senate President, hindi mapapalitan yung mga committee chairman. So, hindi talaga nila mapapalitan si Marcoleta. Kaya guys, wala. Chinange nila yung president ng Senate. Pero guys, eto, malaking pasabog ni Cathy Binag. Tingnan nyo to guys sa post ni... So guys, ito yung post ni Cathy Binag. Sabi niya, hindi ko na makrop lahat eh kasi hindi na makita eh. Sabi niya, plus the fact na hindi tumutupad sa usapan, iisa ang tunog nila, iisa ang statements, sinyalis na wag na kayo mag-testify or magsalita. Hindi din kami maniniwala. Ito ba ang presidenteng nananawagan na isumbong? Ay, hindi pala, wait. Ipakita ko muna yung video niya. Pakita ko. So, yung caption na yon ni Cathy Binag ay dahil po dito sa video na to. Panoorin nyo ha.
po ng mga diskaya sa umano'y korupsyon sa flood control project. Tingin niyo po ba may bigat yung statement nila? And si Curly Diskaya po nanghihingi po sa inyo ng proteksyon para daw po sa seguridad niya after niyang pangalanan yung mga kongresistang sabi nila sangkot daw sa korupsyon. Yeah. Can I correct that? These are not revelations, they are allegations. That's a very different. Allegations and revelations are extremely different. So we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay patagal na talaga. Kaya ang lalim na, ang lalim na nung kumbaga sa amag at napakalalim na na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula sa 2003 pa ito. So this has been going for 21 years. And that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be a very, kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating independent commission. Nakita niyo ba yung simula, guys? Ulitin natin yung simula, tutukan niyo yung mukha ni BBM. Po ng mga diskaya sa umano'y korupsyon sa flood control project. Tingin niyo po ba may bigat yung statement nila? And si Curly Diskaya po nanghihingi po sa inyo ng Kita proteksyon. niyo yun? So, yun nga. So, ito nga yung post ni Cathy Binag. Sabi niya, maniniwala pa ba kayo sa kanya? The ngiwi is real. So, hindi pa din siya addictus benedictus? Facts. Grinding drugs like Coca-Cola and methamphetamine are stimulants that can increase agitation, restlessness, and jaw clenching, leading to teeth grinding. Plus, the fact na hindi tumutupad sa usapan, iisa ang tunog nila, iisa ang statement. O, if you would just comprehend yung statement niya, guys, parang sinasabi na wag na kayo mag-testify or magsalita, hindi din kami maniniwala. 'Di ba? Kasi parang wala siyang ano sabi lang niya those are not revelations, those are just allegations, 'di ba? Parang dinidiscredit talaga nila yung mga diskaya, pati itong si BBM. Ito ba ang sabi ni Cathy Binag, ito ba ang presidenteng nananawagan ng isumbong ang may katiwalian sa gobyerno? Lahat ng sinabi niya ay optics lang. Wala siyang isang salita. Nag na na napangalanan ang bilang congressman, umatras siya, 'di ba? Correct, nang napangalanan na yung mga congressman umaatras na siya, 'di ba? Grabe. Ako ay may tanong, sabi ni Cathy Binag. So, ilalagay ko na dito. So, sabi niya, ako ay may tanong. Totoo kaya na ang anak niya ay may flood control projects din sa nadaang bilyon? Kaya nagbago ihip ng hangin? Pangalawa, totoo din kaya na ang asawa niya ay kasabwat or ang pangunahing namumuno din sa sindikatong mahilig manghingi ng kanilang parte or komisyon sa lahat ng kitaan sa gobyerno? Ang presidente na 'to ay hindi nakaranas ng kahirapan. Wala siyang alam sa totoong nararamdaman ng mahihirap at kagutuman. Lumaki siya sa luho at magarbong buhay. Nabuhay siya ng matiwasay gamit pa din ang kaban ng bayan. So, yun nga yung post ni Cathy Binag. Anong masasabi niyo dito, guys? Grabe, no? Totoo talaga. Totoo yan, eh.